Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Nako, nakakatawa na naman ito. Merong na-discovering mga bagong pangalan ngayon sa OBP spy budget ng confidential fund ni BP Sara. Noong una, di ba nakakatawa yung mga chichirya? Tulad ng mga Rinan Piatos, Mary Grace Piatos at kung sino pang Piatos. Ngayon ay meron na naman tinatawag na Dudong Gang. Kasi ang mga pangalan na katulad ni Dudong Duling, Dudong Barok, at Dudong Limbarok, kung ano pang Dudong, ang daming Dudong na na-discover ngayon ng House of Congress na binigyan ng pundo ng confidential fund ni BP Sara. Kaya ito, panoorin natin ang ulat galing sa ating mga kaibigan sa Teleradio Serbisyo. Kaserbisyo, lalo pang lumalalim ang kontrobersiya sa confidential funds ng Office of the Vice President matapos matuklasan ang mas maraming peking pangalan na ginamit umano sa pondo. Ayon kay House Deputy Majority Leader Paulo Ortega, kabilang sa mga bagong nadiskubreng pangalan ang tinatawag na Dodong Gang na binubuo niya na Dodong Alcala, Dodong Bina, Dodong Bunal, Dodong Darong at Dodong S. Barok. Kasama rin sa listahan ang J. Camote at Miggy Mingo. Wala umunong birth, marriage at death certificate sa Philippine Statistics Authority ang mga pangalang ito. Katulad ng mga naunang nadiskubreng Mary Grace Piatos, Pia Piatos Lim at Renan Piatos. Ayan, so walang ganun din, walang record sa PSA. Ang mga pangalan na yun, walang mga birth certificate, wala lahat. Kaya gawa-gawa lang ng mga pangalan at halatado naman, di ba? Meron bang pangalan na Kamuti at ano ba yung isa, Mangga? At kung Dudong naman ay napakaraming Dudong. Meron bang apelyido na Dudong? Tapos naku, yung mga pangalan, mga Barok, mga kung ano-anong mga pangalan, mga Duling, mga ano pa yung mga kakaibang mga pangalan na hindi pangalan ng tao. Kaya nahahalata tuloy, bakit naman kasi pinapangalan yung mga pangalan na yan? Dapat gumamit ng pangalan na talagang pangalan ng tao para hindi mahalata. Napakabubo naman ang gumawa ng pangalan na yan. Sino kaya ang gumawa sa mga tauhan ni BP Sara diyan? O baka si BP Sara ang gumawa niyan? Baka nag-loading o nag-tripping ng gumawa niyan. Kaya naisulat niya ay mga pagkain na hilig niya tulad ng kamuti, mangga, at yung mga chichirya, di ba? Ako, nakakatawa ito. Sa susunod na hearing sa Congress ay impeachment hearing na eh. Kaya diyan sa impeachment may dagdag na naman itong mga kamuti na ito. Ano ba yung isa? Mangga, kamuti, at Dudong Gang. Grabe, 5 Dudong Gang 5 membro ng Dudong Gang, lahat ng apelido Dudong. Kaya nahuli tuloy, nabesto tuloy ang modus na ito. Okay, patuloy tayo sa video. Courtesy ng ating kaibigan sa Teleradio Serbisyo. Ayon kay Ortega, patunay ito na hindi lang kapabayaan kundi maingat na planong paglustay sa pondo ng bayan. Ang mga natuklasang ito ay lalo pang nagpapatibay sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Ayun, patay na si Sara dito. Lalong titibay dahil hindi lang mga piatos Hindi lang mga oishi, mga Pajibar, kung ano-ano, Granny Cruz, Jack Angel, kung ano pa, di ba, Chippy. Ngayon ay nadagdagan Kamuti, Kamuti Q, Barbecue, kung anong, ay naku, Ginoo, Diyos ko. Ito naman, ito tungkol sa itong ating attorney. Ito'y ICC Council in the Philippines. Ito yung tumutulong na makapagpadala ng mga dokumento at mga ebidensya sa ICC noong 2016. Ito si Attorney Conti. Magaling na attorney to, hindi lang natin naririnig. So ito siya ating pakinggan. Ayon kay Cristina Conti, siyang abogado ng ilan sa mga kaanak ng mga nabiktima, malaking hakbang ito para madinig ang kanilang panig sa patas na paraan. Bahagi namin sa wakas. After 8 years of legal wrangling, propaganda, now we are finally at the stage where trial could start. So
sa bahagi ng mga biktima, welcome na welcome. At wala, ito ang coping kanila, walang katumbas ang saya na nararamdaman nila ngayon. Then magkakaroon na ng pagkakataon na marinig yung side nila at side niya sa isang maayos at patas na paraan. Dagdag ni Conti, hindi malabong susunod ng ipahuhuli ng ICC si Senator Ronald Bato de la Rosa at si Oscar Albayalde, dating mga hepe ng Philippine National Police na nagpatupad sa war on drugs ng dating Pangulo. Nako, ayan na naman. Kapag manonood si Bato nitong mga balita, palaging nandyan ang pangalan niya eh. Lalo na dito sa channel natin. Ay nako si Bato. Kawawang Bato. Noong magtukhang sila ay sa kanila ang mundo eh, 'di ba? 8 years na naggalagala lang na parang walang nangyari. 8 years na ginagamit nila tinatawag na power tripping. Ginagamit ang kapangyarihan nila. Ay grabe si Bato. Mabuti pa yung simple lang na tao, 'di ba? Yung okay lang, nagtrabaho lang ng average na sweldo. Pero walang problema kaysa dito, magiging milyonaryo ka nga, katulad ni Harry Roque, attorney ng Pugo, milyonaryo. Milyonaryo ka nga pero nagtatago ka, walang kakwenta-kwenta, di ba? Para kang para kang person deprived of liberty, parang ganyan kasi puganti ka eh. Puganti, nagtatago ka. Mas maganda na yung kahit maliit lang ang sweldo. Basta't walang naghahabol, di ba? Kaya ito ngayon, napakalaking problema nila Bato. Pati pala si Albayalde. Pero dinig ko si General Albayalde ay gusto niyang mag-state witness against kina Bato at Digong. Kung gawin ito ni Albayalde, pwede siya ma-acquitted sa kaso o ang kanyang sentensya ay liliit. Magandang move yan kay General Albayalde. Magandang move kung mag-state witness, lalong madiin sila Bato at Digong kapag si Albayalde ay mag-state witness. Ayan, so balik tayo sa ating video. Senator Bato de la Rosa, who would be considered one of the persons most responsible, Oscar Albayalde, who has also been named in documents as liable. Naku, Senator Bato de la Rosa, who would be considered one of the persons most responsible. Oscar Albayalde also, who has been named in the documents as liable. Ayan, so nandyan nga pala sa nakita ni Cristina Conti na nandyan sa documents na liable sina De La Rosa at Albayalde. Kaya si Albayalde wala nang imik ngayon eh, di ba? Hindi na natin naririnig eh. Last time na narinig ko siya, sabi niya ay sa mga interview ay parang mag-turn into witness siya, state witness laban kay Digong para ma-absuelto yung pangalan niya. Well, kung ganyan ay wala na talaga. Wala nang kawala sila Digong at Bato de la Rosa. Malinaw para sa amin na si Duterte ang punot dulo nito. Kaya okay na yung may mauna kaysa mahuli siya. Okay na daw na mauna si Digong doon kaysa mahuli kina Bato. Naku, grabe parang reunion ang mangyari niyan doon sa Dahig. Pero maganda, in fairness maganda ang reunion place nila. Ang Rindibo ay napakaganda dahil winter ngayon eh. At last makaapak na si Bato sa Winterland, di ba? Sa mga yellow. Ganyan yung dream ko nung maliit pa ako na sana makapunta ako sa mga lugar na yan. Kaya magandang bakasyonan ang lugar na yan, Bato. General Albayalde, turn into state witness ka na para hindi ka makasama diyan. At kay Digong, okay, Tatay Diggs, relax ka lang diyan. Chill out. At ako'y magpaalam na mga kababayan, mga ka-Golden Boy, huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel para malagi kayong updated kung may bagong uploads tayo. Hanggang sa muli, God bless the Philippines.